May isang babaeng Czech na napangasawa ng isang Pilipino. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Sofia, dahil sa 2.5 taon na hindi pakikita, ay labis na nananabik sa kanyang ate. Kaya naman, nagpasya siyang lumipat patungong Maynila para dalawin ito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa banyo ang kanyang ate dahil sa isang maling pagpindot ang butones, magdudulot siya ng isang nakasisigaw na baha. Maging ang asawa ang kanyang ate ay natarantang pumasok. Si Sofia, basang-basa, ay natulala sa kahihiyan. Ang bagay na ito na karaniwan sa Pilipinas ay nagdulot sa kanya ang pagkabigla at hiya, ngunit sa huli, ang cultural shock na ito ang naging espesyal na dahilan kung bakit niya minahal ang Pilipinas. Ano nga ba ang nakagugulat na nangyari sa kanya sa banyo ng araw na iyon? Halina't pakinggan natin ang parehong nakakatawa at nakakaantik na totoong kwentong ito. Hello sa lahat, ako si Sofia mula sa Prague sa Czech Republic. Bago ko simulan ang aking kwento, kailangan ko munang ipakilala ang aking ate, si Katrina. 5 taon ang tanda niya sa akin at mula pa kabata napakasuporta namin sa isa't isa. Higit pa sa pagiging magkapatid para kaming matalik na magkaibigan, ang matalik kong kapatid, 2.5 taon na ang nakalipas, ay nakilala ang isang lalaking Pilipino. Sila'y umibig sa isa't isa, nagpa siyang magpakasal at lumipat sa Maynila para manirahan. Ang kasal ng aking ate ay ginanap sa Taxibol, 2.5 taon na ang nakalipas sa Maynila. Iyon ang unang beses na nakatapa ako sa Pilipinas. Ngunit dahil 1 linggo lamang ako nanatili, hindi naging malalim ang aking pag-unawa sa bansa. Ang natatandaan ko lang ay ang aking ate, suot ang isang magandang Filipiniana na may ngiting kaligayahan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kasal, pagbalik ko sa Czech Republic, nahirapan akong tanggapin ang katotohanang makalayo kami. Ang ate ko na kasama kong lumaki ay nasa kabilang panig ng mundo. Bagamat madalas kaming mag-video call, ang imahe niya sa screen ay parang malayo at hindi totoo. Habang lumilipas ang panahon, lalo kong nararamdaman ang pananabik. Tuwing gabi bago matulog, bumabalik sa isip ko ang mga alaala naming makasama manood ng sine, mag-usap sa mga coffee shop at mamasyal tuwing weekend. Noong nakaraang taglamig, napakakapal niyebe sa Prague, habang pinagmamasdan ko ang mga pumapatak na puting niyebe sa labas ang bintana, bigla kong naramdaman ang matinding pananabik na makita ang aking ate. Kahit gabi-gabi kaming nag-usap sa video call, hindi na sapat ang marinig lang ang kanyang boses. Lalong lumakas ang pagnanais kong makita siya ng personal. Isang gabi, tumawag ang aking ate. Sofia, alam mo ba? Maayos na ang lahat sa bahay namin. Pagkatapos ng paglipat at abalang panahon, sa wakas ay nakapagsettle na rin kami. Gusto mo bang bumisita sa Pilipinas? Nang marinig ko ang sinabi ng aking ate, nagsimulang tumibo ng mabilis ang puso ko. Ang isiping makikita ko na talaga siya ay nagdulot ang labis na kagalakan. Ate, totoo ba? Pwede ba talaga akong pumunta? Sigaw ko sa tuwa. Tumatawa siyang sumagot, oo naman. Si Josie rin ay sabik na makita ka. Gusto kong ipakita sa iyo ang aming tahanan at ipasyal ka sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang isiping makikita ko na ang aking ate ay nagpanatili sa aking gising buong gabi. Kinaumagahan, maaga akong bumangon at nagsimulang maganap ang mga flight ticket. Mula Czech Republic hanggang Pilipinas, halos 14 na oras ang biyahe. Para maranasan ko na agad ang kultura ang aking ate, pinili ko ang Philippine Airlines. Itinakda ko ang pag-alis sa kalagitnaan Marso. Sa wakas,
dumating na ang araw ng aking pag-alis. Pagdating ko sa paliparan ng Prague, puno ng pananabik ang aking puso. Matapos mag-check-in at habang naglalakad patungo sa boarding gate, hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi. Pag-akyat sa eroplano, malugot kaming tinanggap ang mga flight attendant na Pilipino. Pag-upo at pakabit ng seatbelt, lumingon-lingon ako at napansin kong maraming Pilipinong pasahero. Hindi nagtagal matapos mag-take off, oras na para kumain. Habang itinutula ng flight attendant ang food cart, napansin ko na ang mga Pilipinong pasahero sa unahan ko ay nakababa na ang kanilang mga tray table, handa ng kumain. Kahit hindi pa nag-aanunsyo ang flight attendant, handa na sila. Nagtaka ako, paano nila nalaman at nakapaghanda ng maaga? Maya-maya, ako na ang sinerbisyuhan. Ipinakita sa akin ang flight attendant ang dalawang pagpipilian. Ma'am, would you like pork adobo or chicken meal? Agad kong pinili ang pork adobo. Gusto kong matikman ang lutuing Pilipino. Pagbukas ang takip, nakita ko ang makintab at katakam-takam na adobong baboy na nakapatong sa kanin na may kasamang ilang side dish. Sa unang subo, ang alat at asim ng sarsa na humalo sa kanin ay kumalat sa aking bibig. Mas masarap pa ito kaysa sa inaasahan ko at labis akong nasiyahan. Sa kalagitnaan ng biyahe, nanood ako ng mga teleserye sa in-flight entertainment system at nag-aral ng mga simpleng salitang Filipino. Kumusta? Salamat, masarap. Umaasa akong kahit papaano ay mabibigkas ko ng perpekto ang tatlong ito. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay lumapak na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Habang naglalakad patungo sa Immigration Hall, namangha ako sa laki ng paliparan. Mas malaki at mas moderno ito kaysa sa paliparan ang Prague. Puno ito ang mga digital sign at may mga robot na naglilinis na gumagalaw para kang nasa isang lungsod ang hinaharap. Matapos makuha ang aking bagahe at dumaan sa immigration, naglakad ako patungo sa arrival hall. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking ate na kumaawe. Katerina, tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2.5 taon na naramdaman ko ang init ng yakap niya at nagdulot ito ang di matatawarang saya. Muntik na akong mayak, ngunit pinigilan ko. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Jose. Sofia, welcome, pagod ka ba sa biyahe? Sabi ni Jose sa medyo hindi tuwid na Ingles habang kinukuha ang aking maleta. Ang pagiging maalalahanin niya ay nagbigay sa akin magandang unang impresyon. Habang naglalakad kami palabas ang airport patungo sa parking lot, tinanong ako ang ate ko, Sofia, gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain na tayo ang masarap? Tumango ako at sumagot, oo. Gustong-gusto ko nang matikman ang lutuing Pilipino. Habang nasa sasakyan, nabighani ako sa tanawin sa labas. Ang Maynila, na puno matataas na gusali, ay mas maunlad kaysa sa aking inaasahan. Ang mga kalsadang kumikinang sa mga ilaw neon, ang dagsaan nga tao, at ang maayos na mga daan lahat ay bago sa akin. Pagkatapos ng mga 30 minutong biyahe, huminto kami sa harap ng isang tradisyonal na restauran ng Pilipino. Ito ang pinakasikat na Filipino restaurant sa lugar namin. Matagal ko nang gustong dalhin ka dito, Sofia, sabi ang ate ko, na lalong nagpasabik sa akin. Pagpasok namin sa restaurant, isang staff na may malawak na ngiti ang sumalubong sa amin. Welcome po, ma'am, sir. Inihatid niya kami sa aming mesa na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sa Czech Republic, ang mga service staff ay hindi gaanong palakaibigan, nagbibigay sila ang serbisyo, ngunit hindi sila ngumingiti ng ganito.
Pro ang staff na Pilipino na ito ay parang isang matagal ng kaibigan na sumasalubong. Pakupo namin agad na inilagay sa aming mesa ang tubig at ilang maliliit na platito na may lamang atsara at iba-ibang sausawan. Biglang napuno ang aming mesa, medyo naguluhan ako. Ate, hindi pa tayo tumitingin menu o umu-order ah? Baka nakamali sila ang bigay? Sa tanong ko, tumawa ang ate ko at ipinaliwanag, hindi, Sofia, ganyan dito sa Pilipinas. Mga pampagana iyan, kasama na, yan sa serbisyo, libre. Libre? Ang daming ito? Tiningnan kong muli ang pagkain sa mesa na may di makapaniwalang ekspresyon. Sa Czech Republic kahit isang pirasong tinapay ay may bayad, hindi ko maintindihan na may lugar palang nagbibigay ganito karaming pagkain ng libre. Oo, normal yan dito. At pwede ka pang humingi ulit niyan, dagdag pa ang ate ko na lalo kong ikinagulat. Paano kumikita ang restauran na ito? Nagbibigay ng libreng pagkain at pwede pa ulitin? Habang tinitingnan ang menu, inirekomenda ni Jose ang ilang pagkain at inorder namin lahat iyon kare-kare, sinigang na baboy at crispy pata. Ang staff na kumuha ang aming order ay muling ngumiti at yumuko habang naghihintay, lumingon-lingon ako. Ang mga customer sa ibang mesa ay kumakain din ang mga pampagana. Nakita ko rin na sa mga paalis na customer, nagpapaalam ang mga staff, salamat po, balik po kayo. May isang customer pa na nagtangkang magbigay ang tip, ngunit magalang itong tinanggihan ang staff. Tinanong ko ang ate ko, ate, walang tipping culture sa Pilipinas? Meron, pero kadalasan may service charge na kasama sa bill. Kaya hindi na kailangan pero kung gusto mo, okay lang din. Minsan, nakakahiya pa para sa kanila kung pipilitin mo, paliwanag niya. Isa na namang nakakagulat na kultura. Sa karamihan ang mga bansa sa Europa, ang pagbibigay ang tip ay isang pangunahing tuntunin ang kagandahang asal. Hindi nagtagal, dumating na ang aming mga in order. Ang umuso na sinigang, ang crispy pata na nakalagay sa mainit na plato at ang mabangong kare-kare. Sa unang subo ko, hindi ko napigilang mapabulalas, wow, ang sarap talaga. Ang karne ay malambot at malasa, ang sabaw ay masarap at malinamnam. Sa buong pagkain, hindi ako tumigil sa pagpapahayag ang aking pagkamangha. Masarap ang mga pampagana, at lalo na ang mga pangunahing putahe. Pagkatapos kumain at magbabayad na, kinuha ko ang aking wallet para mag-iwan ng tip ngunit pinigilan ako ni Jose. Sofia, hindi na kailangan. Baka maging abala pa para sa kanila, tumanggo ako at ibinalik ang aking wallet. Tunay na humanga ako sa serbisyo sa Pilipinas, ang palakaibigang staff, ang masaganang pampagana at ang sistema ang hindi pag-asa sa tip. Paglabas namin ang restauran, tinanong akong ate ko, kumusta? Sofia, nagustuhan mo ba ang lutuing Pilipino? Ate, sobrang sarap. Talagang minahal ko na ang pagkain dito. Nang marinig ang sagot ko, sabay na ngumiti sina Katrina at Jose. Mabuti naman. Ngayon, umuwi na tayo. Kailangan munang magpahinga pagkatapos mahabang biyahe. Tumanggo ako. Toto, hindi ako masyadong nakatulog sa eroplano at medyo pagod na ako. Muli kaming sumakay sa kotse patungo sa bahay ang aking ate. Sa daan, pinakmasdan ko ang tanawin ang gabi sa Maynila. Ang mga kumikinang na ilaw sa tabi ang Pasig River, ang magagandang tulay, ang mga mararangyang gusali tunay na napakaganda. Pagkatapos ng mga 20 minutong biyahe, huminto kami sa harap ng isang malaking condominium complex. Nandito na tayo sa bahay, sabi ng ate ko.
Tumingin ako sa labas ang bintana at namangha sa aking nakita. Isang hanay ang matatas at mararangyang gusali ang nakatayo ng maayos. Ate, lahat ba yan ay residential buildings? Para itong isang maliit na lungsod. Nakita ang ate ko ang aking pakagulat at ngumiti ng may pagmamalaki. O, ang mga tsondo dito sa Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Halika, ipapakita ko sa iyo. Pagbaba namin at paglakad patungo sa entrance ng gusali, nakita ko ang isang malaking lobby. Ang laki nito ay muling nagpagulat sa akin. Sa Czech Republic, hindi pa ako nakakita ang ganito kalaking residential complex. Pagpasok sa loob ng complex, mas nakamamanghang tanawin ang bumungat sa akin. May magagandang hardin, mga puno sa gilid ng mga daanan, mga upuan at eskultura na nakakalat sa iba't ibang lugar, at mayroon pang isang maliit na fish pond. Ate, ang ganda dito. Para tayong nasa parke? Sa sandaling pumasok kami sa unit ang aking ate para akong dinala sa ibang mundo. Pagbukas ng pinto, isang malawak na sala ang bumungat, may mga bintanang mula sahig hanggang kisame, at isang modernong interior design. Lahat ay nakakuha ang aking pansin. Ate, ito ba talaga ang bahay mo? Tanong ko na may di makapaniwalang ekspresyon habang inililibot ang aking paningin. Ngumiti ang ate ko, hinawakan ang aking kamay at nagsimulang ipakita ang bawat sulok ng bahay. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa malaking bintana ay napakaganda. Tuwing umaga ang pagmasdan ang pagsikat ng araw mula sa bintanang ito ay tunay na kaligayahan, sabi niya. Sumang-ayon ako. Ang makita ang ganitong tanawin araw-araw ay tunay na kainggit-inggit, ngunit may ibang bagay na mas nagpataka sa akin. Ate, ano yung nasa kisame? Tanong ko, itinuturo ang aircon na nakakabit sa itas. Sa Czech Republic, ang mga aircon ay karaniwang nasa sahig o dingding. Iyan ay split-type aircon. Kapag nasa kisame, nakakatipid ng espasyo at mas mahusay ang pagpapalamig. Habang pinapakinggan ko ang paliwanag ng aking ate, lalo akong humanga. Ang kultura ng pamumuhay sa Pilipinas ay tunay na moderno. Matapos libutin ang sala, dinala ako ang ate ko sa silid kung saan ako tutuloy. Isang malinis na kama at desk at tanaw mula sa bintana ang hardin ng kompleks, lahat ay perpekto. Sofia, dito ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nagpasalamat ako sa kabaitan ng aking ate. Matapos ilagay ang aking mga gamit, naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan. Ang pagod mula sa mahabang biyahe ay biglang bumuhos. Ate, pupunta lang ako sa banyo, paalam ko at nagtungo sa banyo. Pagbukas ang pinto ang banyo at pagpasok, muli akong nagulat, napakaluwang at malinis din ang banyo. May marmol na countertop, malaking salamin at modernong lababo. Para itong banyo ang isang hotel. Ngunit ang nakakuha ang aking pansin ay ang isang kakaibang control panel na nakakabit sa tabi ng inidoro. May isang parang remote control na nakakabit sa dingding, puno ang mga butones na may mga simbolo. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero mula sa mga larawan, medyo nahulaan ko ang mga function. Ano to? Electronic bidet? Puno ng kuryosidad, umupo ako sa inidoro. At sa sandaling iyon, isang nakagugulat na bagay ang nangyari. Ang upuan ng inidoro ay mainit. Diyos ko, anong nangyayari? Ang inidoro ay maligamgam. Sa Czech Republic, tuwing taglamig, ang pag-upo sa malamig na inidoro ay nakakagulat. Pero ang inidorong ito ay parang isang heated pad, mainit at comfortable. Lalo akong naging mausisa. Ano pa ang mga kayang gawin ang mahiwagang makinang ito? Isa-isa kong tiningnan ang mga butones sa control panel.
Mula sa mga simbolo, mukhang may kinalaman sa tubig ang mga function. Subukan ko kayang pindutin? Naglakas loob akong pindutin ang butones na may simbolong wash. Sa sandaling iyon, nangyari ang pinakanakakahiyang bagay sa buhay ko. Biglang may lumabas mula sa loob ang inidoro, at mula sa isang hindi inasahang anggulo, isang malakas na buga ang tubig ang tumama. Napasigaw ako sa gulat. Ang direksyon ng tubig ay hindi ko inaasahan papunta sa isang kakaibang direksyon. Sa aking pagpanik, agad kong pinindot ang isa pang butones pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Mas lumakas ang presyong tubig at nagsimula itong tumalsik kung saan-saan. Hindi. Paano ito ititigil? Sa aking pagkasindak, pinindot ko na lang ng walang direction ang lahat ng butones sa control panel, ngunit hindi tumigil ang tubig. Sa halip, nagsimula itong makbuga mula sa iba't ibang direksyon sa gilid, patas, at tumalsik pa sa kisame. Agad na nabasa ang aking damit, pati ang aking mukha at buhok. Ang sahig ng banyo ay naging isang lawa. Anong nangyayari? Lubos na akong nataranta, hindi alam ang gagawin. Kahit anong pindot ko sa control panel, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ang tubig. Sa sitwasyong iyon, iisa lang ang kaya kong gawin. Katrina, ate, tulong, malakas kong sigaw. Noong una, mahina lang ang tawa ko, pero walang sumasagot. Baka masyadong malayo ang sala para marinig ako. Ate, pakiusap, emergency, mas malakas kong sigaw. Sa pagkakataong iyon, may narinig akong mga yabag sa labas ng pinto. Sofia, anong nangyayari? Boses iyon ni Jose. Ngunit sobrang nahihiya ako para sumagot. Ayokong makita akong isang lalaki sa ganitong sitwasyon. Wala. Pakitawag na lang si ate, nagmamadali kong sigaw. Hindi nagtagal, narinig ko ang boses ng ate ko. Sofia, pwede ba akong pumasok? Oo, ate, bilisan mo. Pagbukas ang ate kong pinto, gusto ko na lang magtago sa hiya. Basang-basa ako, at ang sahig ng banyo ay isang lawa. Pero ang ate ko tumawa lang. Hay nako, Sofia. Anong nangyari dito? Habang tumatawa, mabilis niyang pinindot ang stop button sa control panel. Sa wakas tumigil na ang tubig. Nakahinga ako ng maluwag. Ate, ano ba tong bagay na to? Akala ko mamamatay na ako, nanginginig kong tanong. Hindi mapigilan ng ate ko ang tawa habang sumasagot. Yan ang electronic bidet. Halos lahat ng modernong bahay sa Pilipinas mayroon yan. Electronic bidet ang tawag dito. Napatingin ako na may di makapaniwalang ekspresyon. Sa Czech Republic mayroon ding mga bidet pero manu-manu iyon, parang maliit na shower head na hawak kamay. Ibang-iba ang electronic bidet na ito. Inabutan ako ang ate kong tuwalya pero tawa pa rin siya ng tawa. Habang pinupunasan ko ang aking basang damit, napabuntong hininga ako. Ate, bakit ka tumatawa? Gusto ko nang mamatay sa hiya. Nang marinig ang sinabi ko, lalo siyang lumakas tumawa. Sorry, kasi sobrang nakakatawa, hindi ko mapigilan. Alam mo ba, huminto siya sandali na may mapanuksong ngiti. Noong una, ganyan din ako. Ano? Pati ikaw, ate? Gulat kong tanong. Tumanggo ang ate ko at nagpatuloy. Oo, nung unang dating ko sa Pilipinas, nakita ko yang bidet at sobrang namangha ako. Kaya sa kuryosidad, ginalaw-galaw ko. Pinipigilan ng ate ko ang tawa at nagpatuloy. Akala ko kasi para yan sa paghuhugas ng kamay. Panghugas ng kamay? Napatingin ako na walang masabi. Tumanggo ang ate ko. Oo, dahil nasa tabing inidoro, akala ko para sa kamay. Kaya pinindot ko ang butones at inilagay ko ang kamay ko. Habang nakukuwento,
Humagalpa na siya ngang tawa. Ayun, tumama ang tubig sa kamay ko at tumalsik kung saan-saan. Narinig ako ni Jose at tumakbo siya sa pinto ang banyo. Tinatanong, "Love, okay ka lang ba?" Habang pinapakinggan ko ang kwento ng ate ko, hindi ko rin napigilang matawa. Ang malaman na pareho kaming pagkakamali ay medyo nakpagaan ang look ko. Anong ginawa ni Jose? Tanong ko. Si Jose sobrang taranta nun. Gusto niyang ipaliwanag kung para saan ang bidet pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Sa huli, pinakitaan niya akong YouTube video. Pareho kaming naupo sa sahig ng banyo at tawa kami ng tawa, sagot ng ate ko. Habang sabay kaming tumatawa, unti-unting nawala ang hiya na naramdaman ko kanina. Pero, Sofia, ang mas nakakatawa, sabi ulit ng ate ko, 3 araw pa bago ko naintindihan kung paano gamitin ang bidet. Alam kong hindi ito panghugas ang kamay, pero hindi ko alam kung paano talaga gamitin kaya hindi ko na lang ginamit. Talaga? Gulat kong tanong. Tumango siya. Oo. Hanggang sa nagtaka na si Jose, "Love, hindi mo ba ginagamit ang bidet? Lahat ng Pilipino gumagamit niyan." Doon na ako umamin na hindi ko talaga alam paano gamitin. Sa kwento ang ate ko, lalo akong gumaan. Hindi pala espesyal ang nangyari sa akin. Kaya ipinaliwanag ulit ni Jose, simula nun, natutunan ko na. Pero nang masubukan ko, sobrang nagustuhan ko. Ngayon, hindi na ako sanay kapag walang bidet. Nang marinig ang sinabi niya, tumango ako. Turuan mo rin ako. Ayoko nang maulit to. Matiyagang ipinaliwanag ng ate ko ang bawat butones sa control panel. Ito ang basic wash, ito para sa mga baba, ito ang dryer function. At ito ang pulang butones na to ang stop button. Kung may problema, ito lang ang pipindutin mo. Makinig akong mabuti sa paliwanag niya, mayroon ding water pressure adjustment. Sa simula, mas magandang iset mo sa mahina. Dahil sa detalyadong paliwanag ng ate ko, naintindihan ko na ang prinsipyo ng electronic bidet. Wow, ang galing na teknolohiya nito. Karaniwan ba to sa Pilipinas? O halos lahat ang bahay mayroon, kahit sa mga pampublikong banyo, karamihan mayroon din, sagot niya. Lalo akong humanga, ang toilet culture ng Pilipinas ay tunay na moderno. Pagkatapos maligo at magpalit ang tuyong damit, lumabas ako sa sala, nakaupo si Jose sa sofa at nakangiti. Sofia, okay ka na? Sinabi na sa akin lahat ang ate mo. Nang marinig ang sinabi ni Jose, namula ang mukha ko. Oo, nakakahiya talaga? Tumawa si Jose. Hindi, lahat ng dayuhan ganyan kapaunang makakitang bidet. Ang kaibigan ng mami ko na German, ganyan din katarantado noong dumating. Gumaan ang loob ko sa sinabi ni Jose. Nang gabing iyon, si Jose ang nahanda ng hapunan. Nang makita ko iyon, muli akong nagulat. Sa Czech Republic, bihira kang makakita ang lalaking nagluluto, lalo na ang isang may asawa na naghahanda ang pagkain para sa kanyang asawa. Halos hindi ito kapanipaniwala. Jose, madalas ka bang magluto? Tanong ko. Natural na sumagot si Jose, oo, salitan kami. Ngayon, ako ang nakatoka. Tumingin ako sa ate ko. Mayroon siyang ngiti ang kaligayahan sa kanyang mukha. Inayos ni Jose ang mga plato sa mesa, inihanda ang mga kubiertos at nagsalin ang tubig. Hinila pa niya ang upuan para sa ate ko. Kain na tayo. Habang kumakain, naisip ko, ang mga lalaking Pilipino pala ay napaka-maalalahanin. Sobrang humanga ako. Sa buong hapunan, inaalagaan ni Jose ang ate ko, nilalagyan ang kanyang platong pagkain, pinupuno ang kanyang baso kapag naubos, at inirekomenda ang mga pagkain gusto niya.
Ate, ang swerte mo sa kanya, sabi ko. Nahihiyang ngumiti ang ate ko. Oo nga, di ba? Sobrang swerte ko. Pagkatapos kumain, si Jose na rin ang nagpresintang magugas ang plato. Sofia, unang araw mo dito, dapat magpahinga ka. Ako na ang maghuhugas. Tunay akong naantik. Sa pagkakaroon ganitong asawa, siguradong magiging masaya ang ate ko sa Pilipinas. Simula kinabukasan, sinimulan ko nang maranasan ang buhay sa Pilipinas. Sumama ako sa ate ko sa palengke, sa mga coffee shop at sa mga pasyalan. Araw-araw, may bago akong natutuklasan. Lalo na ang electronic bidet, naging espesyal ito para sa akin. Noong una, nakakahiya at nakakailang, pero ngayon, nasanay na ako at ilang beses ko nang ginagamit sa isang araw. Pagkatapos nga isang linggo, hindi ko na maisip ang buhay na walang electronic bidet. Ate, sobrang ganda nito. Paano na pa bumalik ako sa Czech Republic? Tanong ko. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ang ate ko. Sofia, huwag kang mag-alala, may inihanda kami para sayo. Noong umaga bago ako umalis, naglagay sila ng isang malaking kahon sa harap ko. Sofia, regalo namin sa iyo. Punong kuryosidad, binuksan ko ang kahon. Sa loob, naroon ang isang electronic bidet na kaparehong-kapareho, nasa bahay nila. Ito para sa akin talaga? Tanong ko na may di makapaniwalang ekspresyon. Tumango ang ate ko. Para kahit nasa Czech Republic ka, maalala mo ang Pilipinas? At tuwing gagamitin mo ang bidet, maalala mo kami? Halos maya ako sa tuwa. Niyakap ko nang mahigpit ang aking ate at si Jose. Ate, salamat talaga. Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Habang nasa sasakyan papuntang airport, hindi ko binitawan ang kahon. Ang bidet na ito ay hindi lang isang simpleng bagay. Dala nito ang mga alaala ko sa Pilipinas, ang mga oras na kasama ko ang aking ate, at ang mahahalagang karanasan sa pagtuklas ng bagong kultura. Sa aming pamamaalam, sinabing ate ko, Sofia, mag-usap tayo lagi, ha? At bumalik ka ulit. O ate, babalik ako. Ang ganda talaga ang Pilipinas. Pag-akyat ko sa eroplano, naisip ko, ang biyaheng ito ay magiging isang tunay na espesyal na karanasan sa buhay ko. Sa eroplano, tuwing maalala ko ang nangyari, napapangiti ako. Pagbalik ko sa Prague, hindi ko maiwasang isipin ang aking mga karanasan sa Pilipinas. Ang daan pauwi mula sa airport, kahit pamilyar, ay parang medyo iba. Siguro dahil nasanay na ako sa maningning na mga kalsada at mabilis na takbo ang buhay sa Maynila, ang Praga ay tila tahimik at mabagal. Pagdating sa bahay, ang una kong ginawa ay install ang bidet, ngunit nakaproblema ako. Iba ang pagkakagawa ang banyo sa Czech Republic kumpara sa Pilipinas. Iba ang hugis ng inidoro at iba rin ang sistema ang water pressure. Naghanap ako sa internet kung paano mag-install at nanood ng maraming YouTube videos. Pagkatapos ng ilang araw na pagsubok, sa wakas ay matagumpay kong na-install ang bidet. Noong unang beses kong gamitin ang bidet sa Prague, hindi ko malilimutan ang naramdaman kong tuwa. Ngayon, pwede na rin akong mamuhay na parang nasa Pilipinas. Sa sobrang tuwa ko, agad akong tumawag sa ate ko. Ate, na-install ko na ang bidet. Tuwang-tuwa rin ang ate ko at binati ako. Wow, Sofia, ang galing mo. Ikaw lang mag-isa nag-install? Oo, inabot din nilang araw, pero nagawa ko rin. Katatapos ko lang gamitin, perfect. Nagtawanan kami ng ate ko sa makabilang panig ng screen. Mula nun, unti-unting nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay.
Tuwing gagamitin ko ang bidet, naalala ko ang mga alala sa Pilipinas at ang aking ate, at sobrang convenient talaga nito. Makalipas ang isang buwan, nag-message ang mga kaibigan ko na gusto nilang mag-gathering sa bahay. Gusto kong ibahagi sa kanila ang aking mga kwento sa Pilipinas. Noong araw ng pati, 5 kaibigan ko ang dumating. Sofia, long time no see, kumusta ang biyahe mo sa Pilipinas? Tanong kaibigan kong si Martina habang niyayakap ako. Excited kong sinimulang ikuwento ang aking mga karanasan. Sobrang ganda. Masarap ang pagkain, mababait ang mga tao, at huminto ako sandali na may mapanuksong ngiti. May espesyal akong ipapakita sa inyo. Halik kayo sa banyo. Naguguluhang sumunod sa akin ang mga kaibigan ko. Alam nyo ba kung ano to? Tanong ko, itinuturo ang control panel ng bidet. Nagtatakang tumingin ang mga kaibigan ko. Ano yan? May remote control ang inidoro? Mausisang tanong ni Yana. Buong pagmamalaki kong ipinaliwanag, ito ay isang electronic bidet. Halos lahat ng bahay sa Pilipinas mayroon nito. Regalo ito sa akin ng ate ko. Para saan yan? Lalong naging mausisa ang mga kaibigan ko. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga function ng bidet, kasama na siyempre ang nakakahiyang insidente noong una ko itong nakita. Kaya noong una, mali ang napindot kong butones at nakabaha. Basang-basa ako at sumigaw pa akong tulong sa ate ko. Humagal pa ang tawa ang mga kaibigan ko. Hahaha. Sofia, nai-imagine ko kung gaano kakapanik nun. Pwede ba naming subukan? Maingat na tanong ni Teresa. Oo naman. Isa-isa kayong sumubok. Dahan-dahan lang, ha? Itakdan nyo muna sa mahina ang pressure. Nang hapong iyon, nagkaroon ng pila sa harap ng banyo ko. Lahat ang kaibigan ko ay gustong maranasan ang bidet. Bawat isa na lumalabas ay may reaksyon ang pagkamangha. Wow, parang teknolohiya mula sa hinaharap. Sofia, saan to mabibili? Gusto ko rin. Lahat ba ang Pilipino gumagamit nito? Nakakainggit. Nang makita ang reaksyon ng mga kaibigan ko, lalo akong nakaramdam ang pagmamalaki. Masaya akong naibahagi sa kanila ang kulturang Pilipino na aking naranasan. Nang gabing iyon, marami pa silang itinanong tungkol sa Pilipinas, kumusta ang pagkain? Mababait ba talaga ang mga tao? Kumusta na ang ate mo? Habang sumasagot, ipinakita ko sa kanila ang mga litrato na kuha ko, ang litratong Chondo, ang Filipino restaurant at ang Tanawin Maynila sa gabi. Ang ganda ang tinitirhan ate mo. Parang isang luxury hotel. Puri ang mga kaibigan ko at muli kong naramdaman ang pananabik sa Pilipinas. Mula nun, naging mainit na usapan sa aming barkada ang Pilipinas. Nagsimula silang magplano ang biyahe doon at naging interesado sa mga teleserye at musika ang Pilipinas, lalo na ang bidet. Ito ang naging pinakasikat na topic sa aming grupo. Hindi nagtagal, nag-message si Martina na bumili na rin siyang bidet. Sofia, bumili na rin ako. Medyo mahal dahil online ko in order, pero sulit na sulit. Natawa ako sa sinabi niya. Ang isang bidet na hindi ko sinasadyang iuwi ay nagbago na rin sa buhay ng mga kaibigan ko. 3 buwan matapos akong bumalik mula sa Pilipinas, isang gabi, tumawa ang ate ko. Kadalasan, isinasaalang-alang niya ang oras sa Czech Republic at tumatawag sa umaga. Ito ang unang beses na tumawag siya ng ganito kalate. Medyo nag-alala ako. Baka may nangyari. Hello, ate, pagkasagot ko, narinig kong medyo nanginginig ang boses niya. Sofia, anong ginagawa mo? Naramdaman ko ang pagiging seryoso sa tono niya at nagsimulang kumabog ang dibdib ko.
Ate, bakit? Okay ka lang ba? Isang maikling katahimikan ang sumunod. Ang maikling sandaling iyon ay parang napakatagal. Sofia, ako. Hindi makapagsalita ng maayos ang ate ko. Lalo akong kinabahan. Ate, pakiusap, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ulit ang boses niya, ngunit iba na ang tono, buntis ako. Sa sandaling iyon, halos mabitawan ko ang aking telepono, talaga, ate. Sa sobrang gulat, napasigaw ako, "Oh, Sofia." Kinumpirma sa ospital kanina, puno ang kagalakan ang boses ang ate ko. Sobrang saya ko, nagsimula akong tumakbo-takbo sa loob ang bahay. Ate, congratulations. Congratulations talaga. Maiyak na ako, magiging tita na ako. Hindi ako makapaniwala sa katotohanan. O nga hindi pa rin ako makapaniwala. Grabe ang morning sickness ko kanina kaya pumunta ako sa ospital at doon ko nalaman. Lalo akong naantik. Ate, mag-ingat ka, huwag kang magpapagod. Oo, alam ko. Si Jose rin gulat na gulat. Umiiyak siya sa tabi ko ngayon. Narinig ko sa kabilang linya ang pag-iyak ni Jose. Sofia, handa ka na bang maging tita? Nakangiti akong sumagot, oo naman. Ako ang magiging pinakamagaling na tita sa buong mundo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa sobrang tuwa, ang balitang buntis ang ate ko ay nagdulot ng labis na kaligayahan. Gusto ko nang lumipat agad papuntang Pilipinas para makita siya. Kinaumagahan, agad kong tinawagan ang aming mga magulang. Ma, buntis si ate. Tuwang-tuwa rin ang nanay ko at napaya. Diyos ko, magiging lola na ako. Tatawagan ko si Katrina ngayon din. Ang buong pamilya ay napuno ang kagalakan. Mula noon, nagsimula na akong maghanda ang mga regalo para sa aking pamangkin, isang tradisyonal na check na manika, mga damit ang sanggol, mga libro. Araw-araw, nagvi-video call kami ate ko, habang pinapanood ko ang unti-unting paglaki ang kanyang tiyan, lalo akong nasasabi. Sofia, makakapunta ka ba sa Pilipinas kapag manganganak na ako? Maingat na tanong ate ko. Walang pag-alinlangan akong sumagot, oo naman, hindi kita pwedeng iwan mag-isa. Salamat talaga, Sofia. Malaking tulong kung nandito ka sa tabi ko. Isang init ang naramdaman ko sa puso ko. Gusto kong maging lakas para sa aking ate. Lumipas ang ilang buwan at dumating na ang inaasahang araw ng panganganak ng ate ko. Maaga akong nag-book ng flight at muling nagtungo sa Pilipinas. Hindi na ito isang biyahe kundi isang pagdalaw sa pamilya. Pagdating ko sa Naya, sumalubong sa akin ang ate ko na malaki na ang tiyan kasama si Jose. Ate, maingat ko siyang niyakap at hinawakan ang kanyang tiyan, ang pakiramdam ay napaka-espesyal. Nararamdaman mo ba ang baby? Sumisipa siya ngayon, sabing ate ko. Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang tiyan at naghintay. Tunay ngang may naramdaman akong gumagalaw sa loob. Wow ate, ang galing. Sabay kaming tumawa habang sumasakay sa kotse. Papunta sa bahay nila, pinagmasdan ko ang tanawin sa labas, inisip kung gaano kaiba ang pakiramdam ko ngayon kumpara nung una akong dumating. Noon, bilang isang turista ko tinitingnan ang Maynila, ngayon bilang isang pamilya. Pagdating sa bahay at pagkatapos may lagay ang mga gamit, dinala ako nga ate ko sa banyo. Sofia, natatandaan mo ba? Dito ka nagdulot ng baha. Natawa ako. Oo naman, paano ko makakalimutan? Hinawakan ko ang control panel ng bidet. Expert na ako ngayon.
Araw-araw ko itong ginagamit sa prak. Talaga? Kung ganon, turuan mo rin ang baby natin ha? Sa sinabi nga ko, nag-imagine ako. Ang pamangkin ko kapag lumaki na, ay matututong gumamit ng bidet. Ate, kailangan mong ikuwento sa pamangkin natin ang nangyari sa tita niya noong una siyang dumating dahil sa bidet. Oo naman, magiging alamat yan sa pamilya natin. Nagtawanan kami habang naglalakad pabalik sa sala. Nang gabing iyon, muli kaming ipinagluto ni Jose ang masarap na hapunan. Sofia, this time, I cooked a special Czech dish. I found a recipe online. Naantik ako sa kabaitan ni Jose. Sa hapag-kainan, may mga pakaing Pilipino at isang tradisyonal na Czech goulash. Jose, ang sarap nito. Paano mo to ginawa? Nanood ako sa YouTube. Baka kasi na-miss mo na ang pagkain sa atin. Halos maluha ako sa sinabi ni Jose. Ang pagkakaroon ng ganito kabait na asawa para sa ate ko ay isang malaking pasasalamat. Pagkatapos kumain naupo kami sa sala at nag-usap tungkol sa baby. May pangalan na ba kayo? Nakatinginan sina Katrina at Jose at ngumiti. Kung babae, ang Filipino name niya ay Maria at ang Czech name ay Sofia. Sofia, pangalan ko, yun. Sa sobrang tuwa, napasigaw ako. Oo, gusto naming ipangalan sayo. Dahil napakahalaga mo sa amin, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ate, salamat talaga. Inabutan ako ni Joseng tissue at ngumiti. Sofia, huwag ka nang umiyak. Masayang araw to, luha to ang kaligayahan. Nag-usap kami hanggang hating gabi tungkol sa baby. Anong mga gamit ang bibilhin, paano ang maternity leave, at paano ang pagbiyahe sa pagitan ng Czech Republic at Pilipinas para palakihin ang bata. Sofia, kailangan mong dalasan ang pagbisita, ha? Para masanay sa'yo ang baby namin, sabing ate ko. Tumanggo ako, oo naman. Bawat bakasyon, darating ako. At kayo rin, kailangang pumunta sa Czech. Gasto rin ni mama makita ang apo niya. Gabi na nang bumalik ako sa aking silid. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, inalala ko ang mga nakaraang buwan. Mula sa unang pagdating ko sa Pilipinas na nataranta dahil sa bidet, hanggang ngayon na malapit ng isilang ang aking pamangkin. Lahat ay parang isang himala. Sino ang mag-akala na ang isang maliit na buga ang tubig ay magbabago ng ganito sa buhay ko? Ang makatakpong bidet, isang hindi pamilyar na kultura, ang nagbigay daan para mas malalim kong maunawaan ang Pilipinas, mas mapalapit sa aking ate, at magkaroon ang bagong pamilya. Habang pinagmamasdan ang tanawin Maynila sa gabi, naisip ko, ngayon, ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa para sa akin, kundi isang pangalawang tahanan. Ilang araw ang lumipas, na-admit ang ate ko sa ospital, oras na para siyang manganak. Kasama ko siya sa ospital, hawa-hawa ang kanyang kamay. Sofia, ang laking tulong na nandito ka. Ngumiti ako. Ate, masaya rin akong nandito. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. 3:00 ng umaga, nagsimula siyang maglabor. Kasama ko si Jose na nagpapalakas ng loob niya. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, sa wakas, dumating na ang sanggol. Congratulations, it's a healthy baby girl, sabi nurse. Lahat kami ay napayak. Paano ko may lalarawan sa salita ang naramdaman ko noong una kong makita ang aking malit na pamangkin? Hello Maria Sofia, ako ang tita mo. Dahan-dahan ko siyang binati. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking daliri gamit ang kanyang malit na kamay. Sa sandaling iyon, nalaman ko kung gaano kahalaga ang malit na buhay na ito sa akin. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, umuwi na kami.
Sina Katerina at Jose bilang mga bagong magulang ay medyo nangangapapa ngunit halatang masaya. Tumulong ako hanggat kaya ko makpalit ng diaper, magtimplang gatas at sa gabi ako ang nag-alaga sa baby para makatulog ang ate ko. Isang gabi matapos patulugin ang baby kaming tatlo ay nag-usap sa sala. Sofia, salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ng ate ko. Umiling ako. Ano ka ba? Pamilya tayo. Natural lang yan. Nagdala si Osinga sa Sofia, kapag lumaki na si Maria, dadalhin namin siya madalas sa check para mapalapit siya sa tita niya. Salamat, Jose. At turuan niyo rin siya ang Filipino, ha? Sana matutunan niya ang parehong wika. Nag-usap kami tungkol sa hinaharap ang aking pamangkin at lumipas ang oras na puno ang kaligayahan. Isang buwan ang lumipas at kailangan ko na namang bumalik sa Czech Republic. Habang nasa sasakyan papuntang airport, lingon ako ng lingon, pinagmamasdan ang ate ko na karga si Maria. Ate, alagaan mong mabuti si Maria. Video call tayo lagi? Oh Sofia. Ingat ka sa biyahe, I love you. I love you too, ate. Pag-akyat ko sa eroplano, naisip ko, ang biyaheng ito ay may ibang kahulugan. Ang una ay para makita ang aking ate. Ngayon, para makita ang aking lumalaking pamilya, kasama na ang aking pamangkin. Pagdating ko sa Prague, ang unang ginawa ko pag-uwi ay pumunta sa banyo. Nang makita ko ang bidet, lahat ng sandali sa Pilipinas ay bumalik sa aking isipan. Mula sa unang pagpanik hanggang sa pagsilang ang aking pamangkin. Hinaplos ko ang control panel ang bidet at ngumiti. Salamat sayo. Dahil sayo, naging napakayaman ang buhay ko. Mula noon, tuwing gagamitin ko ang bidet, naalala ko ang aking pamilya sa Pilipinas, si Katrina, si Jose, at ang aking mahal na pamangkin, si Maria Sofia. At nagpasya ako na dadalasan ko ang pagpunta sa Pilipinas para makasama sila. Ang pagkakaiba ang kultura ay maring maging nakakataranta at bago sa simula, ngunit kung bukas kang tatanggapin at susubukang unawain ito, mari itong maging daan sa mas malaking pagmamahal. Ito ang natutunan ko. Ang aking kwento sa Pilipinas, na nagsimula sa isang bidet, ay naging isang kwento ang pamilya na magpapatuloy habang buhay. Makalipas ang 2 buwan, nakatanggap akong video mula sa aking ate, iyon ang unang tawa ni Maria. Habang pinapanood ko ang malawak na ngiti ang aking pamangkin sa screen, natunaw ang puso ko. Agad akong nag-book ang flight para sa susunod na buwan. Pagdating ko sa Maynila, sumalubong sa akin ang ate ko kasama si Maria, mas malaki na siya kaysa noong huli kaming nakita. Maria, andito na si tita, dahan-dahan ko siyang binuhat, tumingin sa akin si Maria at ngumiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang di matatawarang kaligayahan. Sa loob ang 1 linggong pananatili ko, sinulit ko ang bawat sandali kasama si Maria. Nagpalit ako ang diaper, nagpakain, at kinantahan siya para makatulog. Bawat sandali ay isang mahalagang alaala. Sofia, mukhang gustong-gusto ka ni Maria, sabing ate ko habang pinapanood kami. Mahal na mahal ko rin si Maria. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang lumaki. Ngumiti si Jose. Kapag medyo malaki na si Maria, pupunta tayong lahat sa Prague para makita niya ang lugar kung saan lumaki ang mami at tita niya. Talaga? Ang ganda niyan. Na-imagine ko na naipinapasyal ko si Maria sa Prague Castle. Nang linggong iyon, marami kaming kinuha na litrato ang tulok na mukha ni Maria, ang kanyang mga ngiti at ang aming family picture. Bawat litrato ay naglalaman ang mahahalagang sandali. Nung huling gabi bago ako umalis,
Karga-karga ko si Maria sa sala. Maria, aalis na si tita. Pero babalik ako agad, ha? Magpakabait ka at lumaki kang maluso, tila naintindihan niya ang sinabi ko at hinawakan ang aking daliri. Ang maliit na dampi na iyon ay nagbigay nginit sa aking puso. Kinabukasan, sa airport niyakap ko ng mahigpit ang ate ko. Ate, mahal kita. At mahal ko si Maria. Mahal ka rin namin, Sofia? Makita tayo ulit agad. Pag-akyat ko sa eroplano, tiningnan ko ang mga litrato sa aking telepono. Ang ngiti ni Maria ay nagpangiti rin sa akin. Kahit malungkot ang pag-alis, ang isiping makikita kami ulit ay nagbigay ng kapanatagan. Pagbalik sa Prague, bumalik na naman ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, iba na. Mayroon na akong mas maraming inaabangan at isang mahalagang pamilya na dapat alagaan. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ang ate ko, pinapanood ang paglaki ni Maria. Isang himala at kaligayahan ang nararamdaman ko. Sofia, dumapa na si Maria ngayon. Talaga? Sayang, hindi ko nakita. Huwag kang mag-alala, ni-record ko. Ay sisend ko sa'yo agad. Ang ganitong usapan ang naging araw-araw namin. Bawat paglaki ni Maria, ibinabahagi sa akin ate ko. Ibinabahagi ko rin sa kanya ang buhay ko sa Czech. Ate, umuulan ang niyebe ngayon sa Prague, ang ganda? Gusto ko nang dalhin dito si Maria. Kapag medyo malaki na siya, pupunta tayo diyan. Ang mga pangakong ito ang nakuugnay sa aming mga puso. Isang taon ang lumipas, nakatanggap ako mensahe mula sa ate ko. Sofia, uuwi kaming Czech Republic. Kailangan nang makita ni Lolo at Lola si Maria. At gusto rin naming magbakasyon. Sa sobrang tuwa, napatalon ako. Sa wakas sa aking sariling bayan ko sasalubungin ang aking ate at si Maria. Nagsimula akong maghanda. Naglinis ang bahay, naghanda ang mga gamit para sa sanggol at nagplano ang mga lugar na pupuntahan namin. Ang aming mga magulang ay sobrang sabik na rin. Dumating ang araw ang kanilang pagdating. Sa paliparan ang Prague, nakita ko ang ate ko na karga-karga si Maria. Maria, tumakbo ako at niyakap sila. Mas cute pa si Maria sa personal kaysa sa video call. Tita, sabi ko sa kanya, tila nakilala niya ako at ngumiti. Sa sandaling iyon, natunaw ang puso ko. Pag-uwi sa bahay, napayak ang aming mga magulang nang makita si Maria, ang aking apo, napakaganda. Halinhinan nilang binuhat si Maria na may ngiti ang kaligayahan sa kanilang mga muka. Sa loob ang 2 linggong pananatili nila, lumiha kami ang maraming magagandang alaala. Dinala namin si Maria sa Prague Castle, naglakat-lakat sa Charles Bridge at kumuha ang litrato sa Old Town Square. Bawat sandali ay napakahalaga. Sofia, salamat. Dahil sa iyo, naging mas espesyal ang biyaheng ito, sabi ang ate ko, ngumiti ako. Ako dapat ang magpasalamat, ate. Dahil dinala mo ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Noong gabi bago sila bumalik sa Pilipinas, nakaupo kaming lahat sa sala. Si Maria ay gumagapang sa sahig. Pinapanood namin siya at natatawa. Ang bilis niyang lumaki, sabing tatay ko. Oo nga. Kaya dapat mas madalas na tayong makita, sagot ang ate ko. Hindi na tayo makalayo. Isang pamilya tayo na konektado, sang-ayon ni Jose. Nang gabing iyon, muli akong pumunta sa banyo. Tiningnan ko ang bidet at naalala ang araw na una ko itong nakita, ang nakakataranta at nakakahiyang sandaling iyon. Ngunit ang sandaling iyon ang naging simula ang pagbabago sa buhay ko. Dahil sa bidet, mas naunawaan ko ang Pilipinas,
Dahil sa bidet, mas naging malapit kaming ate ko. Dahil sa bidet, nakaroon ako ing isang mahalagang pamilya. Dahan-dahan kong hinaplos ang control panel at ngumiti, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, naging napakaganda ing buhay ko. Kinabukasan, sa airport, habang hinahatid ko sila, Sofia, makita tayo ulit agad? O, ate, mahal ko kayo. Habang pinapanood ko silang papalayo, kahit medyo malungkot, may init sa aking puso. Dahil alam ko gaano man kalayo, ang aming mga puso ay laging magkadugtong. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang maliit na electronic bidet. Pawi, inalala ko ang lahat. Mula sa unang maling pagpindot butones hanggang sa pagiging tulay na nauugnay sa dalawang pamilya mula sa makaibang bansa. Ang pagkakaiba ang kultura ay maring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa simula, ngunit kung tatanggapin ito ng may bukas na isipan at susubukang unawain, ang pagkakaibang iyon ay magiging simula ang mas malalim na pag-unawa at pagmamahal. Ang bidet ay hindi lang nagturo sa akin kung paano ito gamitin, kundi kung paano yakapin ang ibang kultura, kung paano hanapin ang connection sa gitna ng pagkakaiba, at kung paano gawing pamilyar ang isang bagay na banyaga. Ngayon, tuwing gagamitin ko ang bidet, naalala ko ang kwentong ito, ang aking pamilya sa Pilipinas, ang mahahalagang alaala at ang pagmamahal na tumatawid sa mga hangganan. Ang kwentong nagsimula sa isang bugang tubig ay naging pinakamahalagang yaman ang aking buhay, at alam ko, magpapatuloy pa ang kwentong ito. Kapag lumaki na si Maria at itinanong niya kung bakit mahal na mahal ng kanyang tita ang Pilipinas, ngingiti ako at sasabihin sa kanya, lahat nito ay nagsimula sa isang bidet. Mula sa sandaling napasigaw sa hiya ang tita mo, at ang sandaling iyon ang naging simula ang magandang kwento na nakugnay sa aming pamilya,